Paano niyo Nagpa-check up na po ako. Yun nga po, meron nga daw pong ano. Paano matutulungan ang isang babae na mayroong PCOS? Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, This Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa mabag-upload na video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng Butim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed the Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buong Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayong araw mga Kalingap ay meron po tayong pag-uusapan po. Ito po ay patungkol po mga Kalingap sa ilan sa ating mga Kalingap Angels na si Dara at si Melka po mga Kalingap. Dahil nga po nung nakaraang pagbisita po ni Kalingap Rob kay Dara ay natuklasan po nila na mayroon pong pinagdadaanang kondisyon itong si Dara na kailangan pong ma-address. At meron po tayong nahanap mga Kalingap na doktor na maaaring makatulong na magbigay po ng payo para po kay Dara at sa mga kababaihan ding dumaranas ng katulad ng kondisyon po ni Dara na pinagdadaanan po ngayon. At kahapon nga rin mga Kalingap, nagkaroon din po ng biglaang balita, na ang isang Kalingap Angel daw po natin na si Melka ay sinugod po mga Kalingap o dinala po mga Kalingap sa isang hospital po mga Kalingap. Pero ang kabuuang kwento ay mamaya pag-usapan po natin mga Kalingap. So bago yun mga Kalingap, panoorin po muna natin itong pagbisita ni Kalingap Rob kay Dara in 5, 4, 3, 2. Ayan, Dara. Kumusta ka naman, Dara, na kahit bira ka namin mapuntahan, hindi ka naman nagtatampo sa amin? Hindi po. Hindi mo po. Kasi alam ko naman pong, ang dami niyo naman pong tinutulungan na ano. Tawag siya. And about naman dun sa mga, yun. Siguro palagi mong minababasa kang comments about nga dun sa pag-gain mo ng weight. Ano mo masasabi mo dun? Kasi marami nagko-comment sa'yo. Siyempre gusto ko rin malaman yung ano mo, yung anong nararamdaman mo tuwing nakakabasa ka ng ano. Siyempre po, nasasaktan po siyempre kasi sa totoo lang hirap mag-diet, magbawas ng... May problema ka ba sa weight? Ano po? Regular ba yung menstruation mo? Regular? Opo. Simula pa po nung Wala ka namang PCOS, no? Regular naman? po, siguro po. Wala? Meron po. Meron? Baka dahil doon, no? Opo. Kasi ganun po talaga pag may PCOS. Oh. Kaya pala. Hirap, pag may PCOS din, hirap din mag-diet. Yun talaga nun. Yun talaga yung reason nun. Kaya nagiging yung kadalasan sa babae. Nagdadagdag. Kaya pala. Kaya yun. So, nasasaktan ka kasi nga. Hindi mo naman ginusto. Tapos nag-message pa. Ganun. So, ano mo? Ano po, parang, wala lang, hindi ko man po tigsisin. Nababasa ko lang sa mga Pero ginagawa mo naman lahat para, yun, Opo. makapag Mahirap talaga yun, no? Parang kasi biglaan eh. Hindi naman normal kasi yung ganun, di ba? Bigla ang pag-gain niya ng timbang. Pero nung simula ko pa talagang nagkaroon ako. As in, gano'n na po talaga. Tapos ngayon tuloy-tuloy na po siya. Tapos hanggang sa Siguro dapat mapacheck up din natin si Dara. Paano niyo Nagpa-check up na po ako. Magpa-check up ka na? Opo. Ano sabi sa'yo? Yun nga po, meron nga daw pong PCOS. Kaya pala. Ano daw? Sa babae yan, bro? So, ano yan? Anong kailangan daw gawin? Wala naman po, parang lang po. Hindi, siguro ang kailangan mong gawin. Alam ko. Lifestyle mo. Kailangan mo siguro more activities, jogging, gym. Kasi ang PCOS parang wala yung gamot, no? Oo, wala. Ano siya? Sa Lalabanan mo talaga siya ng diet. Diet, Opo, saka diet lifestyle, no? Para lifestyle. makorek. Ganun pala yung nangyari. So, yun nga, dapat mong gawin talaga, Dara. Nasa'yo naman yan. Kasi, yun, kung ano lang, disiplina lang din, no? Kasi mahirap talaga may ganyan. Parang doble doble effort ka sa ganyan. Kung may sakit ang ganyan. So ngayon, at least alam na ng mga viewers, no? Opo. Ba't di mo sinasabi? Ngayon alam na nila. Hindi ko man po reply niya. Si Grace din may PCOS.
So, minsan ba na ano ka rin sa mga, yun nga, parang insecure ka ba sa katawan mo kasi? Opo, sobra po. Kasi bigla ano. Pero ano naman maganda ka pa rin naman. Di ba, Ryan? May joby na si Ryan eh. Sino bang pwedeng kalabti mo? Wala na. Si Raz may jowa na. Si Lolo ba kanta? Si Lolo. Ang bira si Lolo na naman. Kaya pa si Lolo? Mas mahalang ko pa ako doon. Nasa lang ka ba? Joke lang. Si Lolo may ano na siya. Pasensya ka na, Dara. Si Lolo kasi may bando na eh. Sana maintindihan nito. Vanessa. Oo, si Vanessa. Kilala mo si Vanessa? Opo. Yung taga dyan? Taga dyan lang po. Kilala ko. Sana maintindihan mo si Lolo. Hindi ka naman na na-hurt kasi may bando na. So ayun nga mga kalingap, kahit po nakita natin na patawa-tawa lang po o dinadaan po sa tawanan po ng ating mga kasama sa K-Boys para gumaan po yung sitwasyon o yung pakiramdam po ni Dara, ay isang seryosong usapin po mga kalingap ang kondisyon at pinagdadaanan po ni Dara sa pagkakaroon po ng PCOS na nakumpirma nga daw po ni Dara noong siya ay nagpa-check up sa doktor. At ayun nga po mga kalingap, paalala po sa lahat kasi grabe po naapektuhan po si Dara talaga sa mga message na kanyang natatanggap galing sa mga viewers, sa ibang mga tao na patuloy pong kinukutya or pinapansin po yung kanyang paglusog o paglaki ng pangangatawan mga kalingap. So stop body shaming, para na rin po sa lahat po mga kalingap na maging maingat po tayo sa pagpuna ng mga pangangatawan ng kapwa po natin mga kalingap. So dapat talaga alamin muna natin kung ano yung kanyang pinagdadaanan at kung maaari pagdating sa pangangatawan ay huwag na natin pakalman kasi katawan niya yun eh. So mas maganda i-encourage natin na tulad ng ginagawa ni Kalingap Rab na mag-exercise, yun nga, bawasan yung kung magfa-fasting or activities, yung physical activities, mas maganda. Pero wag na natin sigurong haluan pa ng parang pagbabody shame. Para po sa lahat. At dahil nga po dyan mga kalingap, naghanap po ako na maaari pong magbigay ng information at payo kay Dara at sa iba pong mga kababayan po natin na dumadaan din po sa ganyang kondisyon. So ito po mga kalingap, panoorin po natin. So, paano matutulungan ang isang babae na mayroong PCOS? So, yung una ay binibigyan sila ng hormonal pills para i-override yung current abnormal hormonal activity sa isang babae. What it will do ay mag-i-induce siya ng parang synthetic ovulation o para magkaroon ng tamang regla. Because part of the syndrome ay ang pagkakaroon ng irregular menstruation. However, ito ay hindi nakaka-address ng root cause, which is primarily the insulin resistance. So, we can do it naturally. Good thing, alam na natin kung paano ito gawin. 2 ways, fasting and eating low carb. Yung paggawa nito will induce insulin sensitivity. At kapag meron ng insulin sensitivity, the hormones will be corrected, and as per our experience, marami na pong merong evidence wherein yung mga kababaihan before with obvious cysts sa kanilang ovaries on ultrasound, after months of doing strict clean low carb, ay nako-convert into normal occurring ovaries when it comes to ultrasound results. So ayun mga kalingap, at sana makatulong po yung napanood nating video galing sa isang doktor sa social media, at sana po makatulong kay Dara at sa mga kababaihan din po na may ganyang kondisyon po. At kaugnay rin po mga kalingap sa nabanggit natin kanina, so kahapon nga po ay sa hindi po inaasahang pangyayari ay sinugod po si Melka po sa hospital. At ang ibang detalye po mga kalingap ay abangan po natin sa YouTube channel ni Kalingap Rab, yung pagbibigay ng ibang impormasyon. Pero sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, stable man na po, pero kailangan pa rin obserbahan at mag-undergo ng ilang laboratories. Pero sana po ipag-pray po natin si Melka na maging okay na po at sa lalong madaling panahon ay makabalik na po siya ulit sa kanyang pag-aaral. So yun lamang po mga kalingap, at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.